pa. Sasayaw pa si Tita Dot eh. Di ba? Sasayaw ka? Hindi na dapat sa Chill lang. Chill lang. Short lang to. Yun. Siguro kay Tita Paz, ang naalala ko lang lagi is yung pagiging talagang kuwaran na isang nanay. No? Tapos relax lang siya sa lahat ng bagay. Kahit na medyo naiirita yan kasi mga bata pa kami, lalo na sa Natoymi. Makikita mo talaga yung patience ng isang nanay sa kanya. Napakasipag, lalo na sa pagtatanim. Naalala ko yung mga, ano nga ba to? Kamuting kahoy, papaya. Oo nga. So, yung kasipagan ni Tita Paz, lahat yata ng bayabas, di ba? Sitaw. Naalala ko pa yung binigyan pa niya kami sitaw na pagkapahaba ng bunga. Nakakatuwa. So, I really thank God na na-witness natin yung ganong kahaba ng buhay ni Tita. 96 years old, bihira na talagang ma-experience yan ng mga lola o ng mga nanay na ganong kahaba yung buhay ng isang tao. So sa akin, she's one of the best example na isang nanay. No? So kahit na hindi talaga namin siya nanay, tita siya, pero para sa amin, naging malaking bahagi talaga siya ng buhay namin bilang isang tita, bilang isang nanay, bilang isang lola na matiisin si Tita Paz eh. Ang tawag ko kasi Tita Paz, very chill lang siya, relax lang sa kabila ng maraming trabaho. So, siyempre, nanay na rin ako, so alam ko kung paano mag-alaga ng mga anak. Eh, ano pa kaya? 4 na boys. Yung mababait na boys. Yan. Naalala ko yung, merong isang lagi si Tita Paz, yung taksha po. Yun ang niya, no? Favorite ni Tita yon. Pero nakakatuwa. Basta pag si Tita Paz, nakakatuwa. Compared kay, hello, Tita Toreng. We love you. No. Si Tita kasi, kaya ko lang kasi syempre pareho sila naging nanay natin, tita natin. So nakakatuwa lang na nakakatuwa at talagang, malaking pasasalamat natin talaga sa ating Panginoon na meron tayong mabubuting mga tita na nakasama natin, naging bahagi talaga ng buhay natin. So sa akin, saludo talaga ako sa kanila, sa mga kay Tita Paz, kay Tita Toreng, kahit na ano. So sabi ko, Lord, salamat because they've been a great blessings to us. Sila yung mabuting ehemplo sa atin, mabuting halimbawa. And ako, prayer namin ni Louie talaga na, Lord, kung si Tita Paz, 96 years old, we pray na kami din, kami magpipinsan, kami magkakapatid, itong pamilya natin, biyayaan tayo ng Panginoon ng malulusog at malalakas na katawan. Although alam natin yung challenge natin sa buhay natin ngayon, yung pressure ngayon, iba na eh. No? Pwede natin masabi na, maabot ko kaya yung ganong kahaba ng buhay. Pero still, ang God pa rin ang may control sa lahat ng bagay sa atin. So kami ang prayer namin, yung mas mainam na kalusugan sa bawat sa atin. Kasi nga, kung noon nagkikwentuhan tayo, iba yung kwentuhan natin noon. Ngayon, iba na rin yung kwentuhan natin. Minsan, sa mga nararamdaman na sa katawan, sabi na ni Ketoymi. Maintenance na yun. So, nakakatuwa lang. Maalala natin yung kabataan natin, nandiyan sila Tita Paz nagsasaway. It's a great joy na maalala natin ulit. Sino ba yung napapalo? Yan. Sino yung nasisigawan, tinatawag lagi ni Tita Paz. Nakakatuwa lang. So, hindi ako nalungkot na nawala na si Tita. In fact, payapa yung puso namin, ako lalo na, kasi alam ko na talaga ito naman yung prayer din niya talaga. Sabi niya yung nalulungkot na siya, pagod na rin siya. Tapos, syempre number 1 yung lungkot kasi nga, nakakakwentuhan daw niya tayo. Yung last na nakakwentuhan ko siya noon na sabi niya, nalulungkot na ako kasi, oo, nandyan kayo, masaya ako. Pero sabi niya, iba syempre, hinahanap niya yung bonding niya sa mga kapatid niya. So sabi ko, Tita, ang prayer natin is, ang prayer din niya din talaga, pag kinuha siya ng Panginoon, it would be in a very peaceful way, na hindi na siya yung maho-hospital pa, magiging burden sa, lalo na kina Toymi, ganyan.
So, God is good. Talagang ginrant ng Lord yung prayer niya. So, looking back with Tita Paz nga, maalala natin yung mga magulang natin, nga, si Tita Grace, si Tatay, si Natatampeng. So, nakita ko yung sila magkakapatid, hindi ko nakita yung nagkaroon ng mga matinding conflict ba. Unlike yung knowing with other families na alam ko na maganda yung buhay nila, mayayaman sila, pero grabe yung conflict na nakita ko, na na-witness ko lang. Pero sa kanila, simpleng buhay, pero makikita mo yung natural yung hindi pagkakaintindihan minsan, pero nandoon pa rin yung suporta at pagmamahal nila sa bawat isa. So ako nakikita ko rin sa mga pamilya natin na hindi man tayo yung talagang nandoon sa estado ng ibang tao na financially well off sila, pero sa atin, nandoon yung suporta, yung pagkakaisa ng bawat isa, tsaka yung respect na we learn to respect one another. And at the same time, I know that each one of us has been praying for one another. So yun ang pinakamahalaga sa pamilya natin. Kaya nagkita-kita, masaya, nandoon yung kapayapaan, nandoon yung longing sa bawat isa. So I just want to say thank you, Lord, at napakabuti niyo po sa pamilya namin. Yun. God bless everyone. Alright, thank you for that wonderful message, Tita Sel. So, now we would, kasi yung tatawagin natin na wala. Wala. O, tita, Mukhang nagtago